Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Pagnanakaw sa isang tindahan sa Dagupan City sa pool sa CCTV. Tinangay na pitaka, iniwan sa harap ng tindahan, kalakip ang isang sulat na humihingi ng sorry. 2 katao patay sa magkahiwalay na insidente ng landslide. Ilang lugar naman ang binaha. Baguio City Mayor Benjamin Magalong inimbitahan o iimbitahan daw ng Senado para makibahagi sa investigasyon. At Nueva Ecija Singing Ambassadors nakapag-uwi ng 2 gold medals sa ginanap na Taipei Choral Competition. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang tindahan sa Dagupan City. Ang pitakang tinangay ng kawatan, nakitang iniwan sa harap ng tindahan, kalakip ang isang sulat na humihingi ng sorry. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na umaaligid sa isang tindahan ng sapatos sa barangay Mayumbo, Dagupan City gabi noong Martes. Maya-maya pa, pumasok ang lalaki sa loob ng tindahan at mabilis na dinampot ang pitaka sa sofa. Hating gabi na raw nang mapansin na nawawala ang wallet na pagmamay-ari ng kamag-anak ng shop owner. Ang wallet naglalaman ng 3,000 pesos na halaga ng pera at ATM cards. Yung 2 kasama namin na babae nandito sa harap, tapos kaming 2 lalaki nasa loob nagagawa ko. Tapos yung hindi ho pala namalay na nakabukas ho yung pinto, hindi ho nakalak. Tapos yung pumasok ko yung 2, as in 1 minute lang ho pagkapasok ng isang kasama namin babae, saka na ho dumaan yung salisig. Kinabukasan dumulog naman daw sa barangay ang may-ari ng tindahan at humingi rin ng tulong sa pulisya. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, nakilala ang lalaki na mula umano sa barangay 2 and 3. Nakausap na rin daw ng may-ari ng tindahan ang lalaki at nakiusap na kahit maibalik lang ang wallet at mga ATM. Pero mariin daw na itinanggi ng lalaki ang paratang. Pang kinausap lang ho na, isa uli lang ho yung kinuha. Kahit wag na ho yung laman, kahit yung kinuha lang ho. Tapos after ho nun, yun, kinabukasan ho binalik. Pero nito lang umaga, nakita ang wallet sa labas ng tindahan, nakalagay sa supot at may kalakip pang sulat. Nakasaad sa sulat ang paghingi niya ng tawad. Gipit daw kasi siya kaya siya nagnakaw. Sa loob ng ibinalik na wallet, naroon pa ang mga ATM card pero wala na ang laman na pera. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pulisya. Sinubukan din ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang Barangay Council pero wala pa rin silang tugon. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nasawi ang 17 anyos na lalaki nang matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Tabuk City, Kalinga. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Nasawi ang 17 anyos na lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa bahagi ng Brookside, Purok 6, Barangay Bulanao, Tabuk City sa Kalinga kahapon. Nasa loob daw siya ng kwarto kung saan sumentro ang bagsak na mga tipak ng bato at lupa. Ligtas ang iba pang miyembro ng pamilya. Ang landslide ay dulot ng pag-uulan na bunsod ng habagat. Patay rin ang 18 anyos na babae matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa barangay Ginawang, Mankayan, Benguet kahapon. Natutulog daw sa kwarto ang nagdadalang taong biktima nang mangyari ang insidente. Mabilis na rumesponde ang otoridad at nailabas ang biktima pero hindi na umabot ng buhay nang dalhin siya sa ospital. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang isang construction worker matapos makuryente habang naglalagay ng poste ng solar light sa barangay Tabug, Batak City, Ilocos Norte, umaga noong Martes. Sa investigasyon ng pulisya, habang inaalalayan ng 30 anyos na biktima ang ipatatayong poste, aksidenteng nasagi ang primary line ng kuryente. Naputol ang primary line at tumama sa paa ng biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ligtas naman ang 2 kasamahan nito. According po sa INEC, wala po daw coordination nung sa contractor o doon sa supervisor nung sa solar light na
i-install na po sila ng solar post doon sa area na po yun. Mahigit 2,700 na barangay sa Region 1 idineklarang drug-cleared ng PIDEA. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Kabuang 2,740 na mga barangay sa Region 1 ang idiniklarang drug-cleared base sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. Sa monitoring ng PDEA, nasa 6.58% na lang, katumbas ng 250 na mga barangay ang drug-affected o mga barangay na meron pa ring illegal drug activities. May mga na-report na alleged mga dati nang nag-benefit sa plea bargaining, na-rehab na-reform na, nakalaya sa bisa ng plea bargaining ay nag-engage ulit sa illegal drugs. Ang tawag natin yan, ma'am, ay resurgent. Nitong linggo lang, idiniklara ng PDEA sa katatapos na Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program na drug-cleared na ang bayan ng Manawag sa Pangasinan. Yung challenge yan, paano natin pananatilihin at hindi makakapasok yung mga taga-ibang lugar para magpanulit ng droga dyan. As of September 2, 2025, 45 bayan at syudad sa Region 1 ang hindi pa drug-cleared ayon sa PDEA. 9 na bayan at 3 syudad sa Pangasinan. 8 lugar naman sa La Union, 14 sa Ilocos Sur habang 11 naman sa Ilocos Norte. Isa ang barangay Gilig sa Mangaldan sa mga drug-cleared barangay sa Region 1. Mahigpit ang monitoring ng mga opisyal ng barangay sa mga dating drug surrenderer para matiyak na hindi na sila babalik sa illegal na gawain. Malaking bagay sa barangay natin na drug deal kasi yung mga alam namin na talagang positive involved sa kwan dyan, iuminto na, nahuli na, tapos lumabas na, nagbago na sila. Puspusan ng isinasagawang mga programa at operasyon ng PIDEA, katuwang ang iba pang law enforcement agency upang tuluyang masawata ang illegal drug activity at maideklara ang buong rehiyon na drug-free. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. One-way traffic scheme nakatakdang ipatupad ng poso sa sentro ng Calasiao, Pangasinan upang maibsan ang masikip na daloy ng trapiko. Sundan sa report ni Jewel Fernandez. Upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa bahaging poblasyon ng Calasiao, Pangasinan, susubukan daw ng pamunuan ng Public Order and Safety Office na gawing one-way ang ilang kalsada sa sentro ng bayan. Ang mga sasakyan na galing ng Barangay Nalsyan ay kailangang kumanan agad at hindi papayagang makapasok papuntang Calasiao Comprehensive National High School. One-way namin itong poblasyon area. Ida-dry run po natin to for the whole month ng September siguro para itatry natin kung anong magiging flow ng traffic natin pagka trinay nating mag one-way dito sa poblasyon area. May iba rin ang ruta ng mga pampasaherong jeep na galing sa Dagupan City. Mga sektor ng Calasiao Dagupan Drivers Association, ibabalik namin siguro na ang daan nila is dito sa may Burgos Street. Sumasang-ayon naman ang ilang tsuper sa planong one-way scheme na posibleng maipatupad ngayong Setyembre. Okay rin. Upang mabawasan ang traffic po sa supermarket. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Eksakto 1:00 ngayong hapon nang magpakawala ng tubig ang Magat Dam sa Isabela. Isang spillway gate ang binuksan ng 1 metro. Umaabot sa 172 cubic meters per second ang lumalabas na tubig mula sa dam. As of 2 p.m., nasa 188.10 meters ang antas ng tubig sa dam. Ang pagpapakawala ng tubig ng dam ay bunsod ng pagtaas ng antas nito dahil sa epekto ng nararanasang habagat. Pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa Magat River na maging mapagmatsyag habang nagpapakawala ng tubig ang dam. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Supply ng Highland vegetables ngayong Burr months sapat ayon sa pamunuan ng Benguet Agri-Pinoy Trade o Trading Center. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, lubhang naapektuhan daw ang mga Benguet farmers sa mga nagdaang linggo dahil sa pagtama ng habagat. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naapektuhan din ang supply o produksyon ng mga highland vegetables sa iba't ibang mga probinsya. Gayunpaman, sinabi ng Baptisi na sa mga susunod na araw ay asahang makaka-recover naman daw ang mga ito. Asahan na raw ang pagtaas ng demand sa gulay habang papalapit ang holiday season. Gayunman, tiniyak ng pamunuan ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad na sapat ang supply ng highland vegetables. Makakaya naman po. May mga tataas po yung mga lahat halos ng klase ng gulay na natatrade dito sa center when it comes to by September to December or even January. Bumaba ang presyo ng highland vegetables base sa monitoring ng Baptisi. From August 25 to August 28, Monday to Thursday, bumaba po yung mga presyo ng gulay natin compared sa week na to. Pero sa Dagupan City, tumaas ang presyo ng highland veggies na ibinebenta sa Malimgas Public Market. Nagsimula raw tumaas ang presyo ng mga gulay kahapon. Kasi nga, di ba sa Baguio nag-slide, kaya yung daan nila paikot-ikot, so natatagalan sila, kaya tumaas yung mga gulay. Tapos ngayon, umuulan na naman, mahira yung pagkukuha nila ng Baguio vegetable. Ngayong araw, nasa 70 to 80 pesos kada kilo ang repolyo na dating nasa 50 pesos lang. 70 pesos kada kilo naman ang carrots na dating 60 pesos. At ang patatas na dating nasa 30 to 50 pesos per kilo, nasa 50 to 80 pesos kada kilo na ngayon. Depende sa klase. Bumaba naman ang presyo ng sayote na nasa 40 to 50 pesos kada kilo, na dating pumalo sa 80 pesos kada kilo. Bumaba raw ang supply ng mga gulay sa bagsakan sa Urdaneta City, Pangasinan, kaya tumaas ang presyo ng mga ito. Chris, sa ating pagkamusta sa presyo ng mga lowland vegetables dito sa pamilihan, ay ating napag-alaman na tumaas din ang presyo ng mga gulay na ito. Sa katunayan, ang okra na dating nasa 70 to 80 pesos per kilo ay nasa 120 pesos kada kilo na. Ang ampalaya na dating nasa 80 pesos per kilo ay nasa 100 pesos per kilo. Ang sitaw na nasa 60 pesos kada bundle ay nasa 80 pesos kada bundle. Ang kalabasa na dating nasa 40 pesos per kilo ay nasa 80 pesos per kilo na. Kung mapapansin natin ay doble ang itinaas ng kalabasa. Samantala ang papaya naman na dating nasa 30 pesos per kilo ay nasa 50 pesos kada kilo na. Samantala, Chris, ang talong ay bumaba naman ang presyo na ngayon ay nasa 60 pesos per kilo na dating nasa 80 pesos kada kilo. Yan muna ang latest na presyohan ng gulay dito sa Malimgas Public Market. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ilang kabahayan sa Lower Calagdao sa Tabuk City, Kalinga, binaha. Tutukan sa report. Wala, sinumrekan dito ini. Binaha ang ilang kabahayan sa Lower Calagdao, Tabuk City sa Kalinga dahil sa pag-uulan na dulot ng habagat. Nakalikas ang mga residente bago pa tumaas ang baha. Inaalam pa ng mga otoridad ang bilang ng mga apektadong pamilya. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga residenteng apektado ng baha. Dahil sa baha, tulong-tulong ang mga otoridad sa paglilinis sa mga baradong kanal sa Tabuk City sa Kalinga gamit sa paglilinis ang mga heavy equipment ng Provincial Engineering Office. Layo nitong maibsan ang baha, lalo na sa bahagi ng Apas at Lower Calagdao. Pinayuhan ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Naranasan ang mud flow sa Nara Bridge sa Ethiaga Isabela kahapon. Bunsod dito ng pag-uulan na dulot ng hanging habagat. Bukod sa mud flow, nagkalat din ang mga debris sa tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kiko kahapon, kaya't habagat na lang ang makakaapekto at magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay wala pa namang bagong bagyo na nagbabadyang pumasok o mabuo sa PAR. Apektado ng habagat ang buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa ring ulanin ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya gaya ng nasa Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa.
Lalaking nagpanggap na PIDEA agent timbog sa La Trinidad, Benguet. Narito ang report. Hindi na nakapalag ng sitahin ang lalaking ito ng mismong regional director ng PIDEA sa Cordillera. Kwento ni RD Derek Carion, papasok na sila ng opisina bago magtanghali kahapon nang makita niya ang lalaki na nakasuot ng uniforme ng PIDEA. Sinita at hiningan ng ID pero wala raw siyang naipakita kaya dinala sa presinto at inimbestigahan. Nadaanan namin. Eh siyempre, matingkad yung kulay ng suot niya. So hindi namin maiwasan na mapansin. Eh, tinanong ko yung mga kasama ko, kaopisina ba natin yan? Napag-alaman na gumagamit ng iba't ibang pangalan ng 35 anyos na lalaki at mga matataas na tao pa ang mga kausap niya sa iba't ibang social media platform. Sa investigasyon ng autoridad, may dati na rin daw siyang kasong pagnanakaw. 2021 pa raw nang makatanggap ang PIDEA ng impormasyon kaugnay sa nagpapanggap na PIDEA agent sa lugar. Hindi raw nila matiyempuhan noon hanggang sa siya na mismo ang nakakita. Nababahala po tayo rito, katulad din ng ating mga kasamahan sa kapulisan and other law enforcement agencies, is that when people parade themselves around and pretend to be law enforcement, and worst of all, baka may ginagawang mga kalukuhan. Sinubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang suspect pero tumanggi siyang magbigay. Nahaharap ang suspect sa reklamong usurpation of authority, illegal use of insignia at multiple use of aliases na isinampa na sa piskalya. Babala ng otoridad na bawal ang pagsusuot o paggamit ng mga uniforme o anumang gamit ng mga nasa law enforcement kahit bigay o binili man ito dahil hindi autorisado ang pagsusuot ng mga ito. May karampatang parusa ang sino mang mahuhuling lumabag. He is liable for violation of Article 177 of the Revised Penal Code for usurpation of authority and also for illegal use of alias. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, halos 2,000 learners sa Mangalda National High School hirap pa ring makabasa ayon sa pamunuan ng paaralan. Sundan sa report. Sa edad na 13, hindi pa rin makabasa ang grade 7 learner na si Marco, hindi tunay na pangalan. Nauunawaan naman daw niya ang kanilang mga aralin, pero pagdating sa pagbabasa, aminado siyang nahuhuli siya sa kanilang klase. Sinusubukan ko po magbasa sa bahay. English po. Kasi mahirap po magbasa ng English. Ayon sa pamunuan ng Mangalda National High School, marami pa ring estudyante ang hirap makabasa sa junior high school, lalo na sa grade 7 at grade 8. Halos 2,000 learners sa eskwelahan ang maituturing na nasa below proficiency level. Upang matugunan ang problema, inilunsad ng DepEd ang Academic Recovery and Accessible Learning Program o Aral Reading Program na layong masolusyonan ang learning gap sa pagbabasa mula grade 1 hanggang grade 10. Sila po ay, kumbaga sila ay gagawa ng classroom, isi-separate sa classroom at doon sila pagbabasahin lahat. Target ng paaralan na mapataas ang reading comprehension ng mga estudyante at maabot ang grade level proficiency. Correct. Actually, nakakabahala pero dapat natin gawin at sundin ang patakaran ng DepEd para naman maayos natin. Nakatakda ring tumalim ang eskwelahan sa ibinabang pulisiya ng DepEd na no reading, no move policy o no reading, no pass policy. Ibig sabihin, hindi pwedeng ma-promote sa susunod na grade level ang isang estudyante kung hindi marunong magbasa. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Baguio City Mayor Benjamin Magalong inimbitahan daw ng Senado upang makibahagi sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Tutukan sa report. Batid na raw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang imbitasyon ng Senado na makibahagi sa hearing patungkol sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Gayunman, mas pipiliin daw ng alkalde na mauna munang humarap sa Kamara. If you talk about my preference, I would rather appear sa lower house. Kasi nga, doon nga yung gera eh. So, doon tayo pupunta sa may gera.
Nang tanungin siya kung ilang politiko at kung handa ba siyang pangalanan ang mga taong nasa likod ng mga kontrobersyal na flood control projects, ang sagot ng alkalde. Siguro, hindi ko muna sagutin yan. Ubuti na lang siguro. Basta ang sagot ko lang dyan is, kung saan yung battlefield, doon tayo. Hindi raw magpapatinag si Magalong sa mga natatanggap na banta sa kanyang buhay dahil nakatuon na siya sa pagresolba sa nangyayaring korupsyon. Nitong Lunes, pagkaupo pa lang sa pwesto ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Vince Dizon, naglabas agad ng kautusan na magpasa ng courtesy resignation ang mga opisyal ng ahensya mula undersecretary hanggang district engineers. Suportado raw ni Magalong ang aksyon ni Dizon. That's the right approach. Kasi ang first order of the day is to cleanse the agency, clean up the agency. And the only way to do that is to really, require everyone to file, especially members of top management, to file their courtesy resignation. Handa rin daw si Magalong na maging bahagi ng independent investigating body sa isyu ng mga flood control project sa bansa. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Flood control project sa Plaridel, Bulacan, ininspeksyon ng DPWH. Narito ang report. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bahagi ng isang ghost project sa Bulacan. Patay na pilit binubuhay ang tawag ni Dizon dito dahil matapos ideklara na 100% ng tapos noong isang taon ay biglang hinabol daw na gawin ng uminit na ang issue sa flood control project. Dismayado si Dizon sa nakita niyang flood control project sa barangay Sipat sa bayan ng Plaridel. June 2024 nang ideklara ng kontraktor na Wawaw Builder na 100% ng tapos at kumulekta na sa gobyerno ng 96 million pesos. Base rin sa record ng DPWH, 3 buwan lang tinapos ang proyekto. Ayon kay Dizon, ang mga nakapirma sa natapos na proyekto ay sina dating OIC Regional Director Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Brice Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Dinismiss na ni Dizon si Alcantara na dating suspended lang at sasampan daw ng kasong kriminal sa mga susunod na araw. Ipadidismiss na rin siya ni Hernandez at Mendoza. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang daw niya ang aksyon ni Secretary Dizon. Sa Senate hearing, sinabi na ni Alcantara na kung may nababayaran man daw ng mga proyektong hindi tapos o ghost, ay nagtitiwala siya sa kanyang mga tao pero inamin din niyang kapabayaan niya ito. Samantala, habang buhay rin na blacklisted ang Wawaw Builders at ang Sims Construction Trading. Ito naman yung kontraktor sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. CJ Torida, One North Central Luzon. Encantadia fever ramdam sa iba't ibang mga paandar. Silipin sa report. Ang gabi-gabing pagtutok sa mga kapanapanabik na eksena si Encantadia Chronicle Sangre hindi natatapos sa mga napanood sa telebisyon dahil hanggang sa social media puno ng iba't ibang sangre memes. Mga laban na labang DIY sangre costumes ni Sangre Terra at Kera Mitena. Pati na ang parody ng bubblegang na Angre kung saan bida sina Sangre Pakela Mara, Adamot, Laitera at Hindeya. Talagang ramdam ang Encantadia fever. Kahit ang ilang drive-thru, nag-transform na parang lagusan ng mga sangre. Mismong si Sangre Terra Bianca Umali at Nunong Imaw ang nanguna sa pagbubukas ng lagusan. Kasama si GMA Network Chief Marketing Officer and Sales and Marketing Group Head, Lizelle G. Maralag. Anya, ang collaboration na ito na dati ay typical sa mga international shows lang ay isang opportunity para ibahagi rin ang kultura ng mga Pilipino. Anyway, we're so excited about this. It took months of hard work and effort, blood, sweat, and tears, making sure that
each and every detail, even insofar as the photo cards that you will get, really matches the characters that you see right now as far as the Sangres are concerned. Sa Quezon City, nakisaya with the fans si Sangre Terra. Ang sarap sa puso, kuya. Again, kahit naman po kami, sa totoo lang, hindi naman din po namin inasahan na magiging ganito po kalaki ang maaabot ng Encantadia. Si Sangre Flamara, Faith Da Silva, at Tukman, played by Kel Gueco, nagpasaya sa mga Encantadics sa isang branch sa Taguig. Bukod sa selfie-worthy na Enca drive-thru na binuksan sa iba't ibang lungsod at probinsya, may drinks pa na kulay brilyante ng mga sangre at collectible na sangre photo cards. Magko-collect ako. Dati ang pinapangarap ko lang ay makabili ng mga meals na to that comes with these toys. Ngayon nandun na po ako sa mga photo cards na ito. Sa Binyan, Laguna naman, bumisita sina Sangre Dea, Angel Guardian at si Mantuk played by Vito Gueco. Sobrang nakakakilig na meron kaming sangre meal. Sina Sangre Adamus Kelvin Miranda at Sangre Lira Mikey Quintos naman ang nakisaya sa mga Encantadics sa San Fernando, Pampanga. It's a kind of wonderful experience today. So I'm thankful na naimbitahan kami dito para makita na actually yung mga nangyayari at mga dumadaan na tao. Grabe yung pagkasaya nila. Encantadia is giving a feeling. Parang meron siyang effect sa ating lahat na you're part of something bigger than yourself. And I think yun yung magic talaga ng Encantadia na hindi mawawala. Abangan ang mas tumitindi pang mga tagpo ng mga sangre. Pupunta na nga ba si Terra sa Encantadia? Wala pa po tayo sa exciting part. Papunta pa lang tayo. Tatawid pa lang si Terra sa Encantadia. Sobrang dami pang mangyayari, kuya. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa mga kapusong job seeker, pagkakataon niya ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Nueva Ecija Singing Ambassadors nakapag-uwi ng 2 gold medals sa ginanap na Taipei Choral Competition. Tunghayan sa report. Nakapag-uwi ng 2 gintong medalya ang Nueva Ecija Singing Ambassadors sa ginanap na prestigious Taipei Choral Competition sa bansang Taiwan noong July 28 hanggang August 31, 2025. Tinalo ng Nueva Ecija Singing Ambassadors ang nasa 51 grupo ng mga choir mula sa iba't ibang bansa at nagwagi ng parehong gintong medalya sa contemporary category at ethnic category. Matinding dedikasyon, disiplina at oras ang inilaan nila para makamit ang tagumpay. And we are very happy to experience that. Given maraming mga factors po, maraming busy sa work, maraming mga busy sa kanilang mga families and personal lives. But we of course thank God kasi it was made possible. Ang Nueva Ecija Singing Ambassadors ay binubuo ng 30 miyembro na pawang mga residente sa Nueva Ecija. Pawang mga professional at may kanya-kanya na ring trabaho, pero dahil sa kanilang talento at hilig sa musika ay nabuo ang grupo. Nais daw i-encourage ng grupo ang mga kabataan na ituloy lang ang pagkamit ng kanilang mga pangarap na may disiplina sa sarili at dedikasyon upang makamit ang anumang nais sa buhay. Marami pong naniniwala sa amin at ako po na naniniwala din po ako sa mga group ko. So nandun po yung fire ko and yung passion to always bring the best in all of us. Sa panayam, nagpaunlak ng 2 kanta ang grupo bilang patunay ng kanilang galing at angking talento sa pagkanta. Puso, magsama-sama. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.